Ang isang duwende, o matandang lalaki sa burol, ay isang maliit na nilalang na naninirahan sa kagubatan, sa isang antil o mga lumang bahay sa liblib na lugar. Ang duwende ay kamukha ng napakaliit na matandang lalaki na may mahabang balbas at mahilig silang magsuot ng malalaking sombrero. Ang mga munting nilalang na ito ay nagpapakita lamang sa ilang tao, kadalasan kapag gusto kanila. May mga duwende na naninirahan sa lumang bahay. Pinaniniwalaan na madalas silang magpakita sa mga bata at maglaro kasama nila. Madalas na sinasabi na sila ay naninirahan sa isang paraiso na puno ng ginto. Kilala ang mga duwende sa pagkakamal ng mga bagay at madalas sabihin na kung nawala ang isang bagay mula sa iyong bahay, posible na kinuha ito ng isang duwende. Pero huwag mag-alala. Ito ay magpapakita sa iyo kapag tumigil ka na sa paghahanap. Pinaniniwalaan na gusto ng mga duwende ang mga tao, lalo na ang mga babae. Dadalhin nila ito sa kanilang paraiso. Ang katawan ay maiiwan na walang malay. Madalas silang bumisita na ayon sa kanilang mood. Sinasabi ng iba na hindi ka nila papakainin, hindi ka dapat magsalita, magiging mabagal ka, hanggang sa magkasakit ka. Mayroong mga mapaglarong duwende. Kapag ikaw ay nasa kagubatan, dapat mong igalang at maging maingat. Sila ay naninirahan sa mga puno, burol, mga kuweba, at mga bato. Bago dumaan sa kanilang tahanan, dapat kang humingi ng pahintulot sa pamamagitan ng pagsasabi ng tabi-tabi po, makikiraan po o pakiusap, papadaan po. Sa pamamagitan ng pagkakagawa nito, ibig sabihin ay nagbibigay ka ng respeto sa mga hindi nakikita na nilalang. Nagagalit sila kapag sinira o sinaktan ng isang taong hindi dapat ang kanilang tahanan o ang duwende mismo. Ang lumalabag ay magdaranas ng kirot o pamamaga sa anumang bahagi ng kanyang katawan, sakit na hindi maaaring gamutin ng modernong gamot. Madalas na tinatawag ang isang albularyo o herbal na doktor upang tulungan ang biktima. Ginagamit nila ang mga halamang gamot at pag-aalay ng pagkain. Iba't ibang uri ng duwende, mayroong mabubuting at masasamang duwende. Ang mga di nakikitang duwende na ito ay tila kinakatawan ng iba't ibang kulay depende sa kanilang karakter. Ang masasamang duwende ay pula. Kung mayroon kang masamang, pula na duwende na naninirahan sa iyong bahay, maaaring maging napakasama ito. Ang pinakamahusay na paraan upang alisin sila ay sa pamamagitan ng isang ritual na maaaring gawin ng isang albularyo, manggagamot o herbal na doktor. Ang mabubuting duwende ay kinakatawan bilang puti sa kulay at maaaring maging kapaki-pakinabang na kasama sa lugar. Maaari nilang protektahan ang lugar na kanilang tinutuluyan. Alam na natin ang mga itim at puting uri ng duwende. Nakausap ko na ang isang taong nakakita ng duwende. Ayon sa kanya, mayroong mga pula at berde na duwende. Naniniwala ang mga tao na ang itim na duwende ay masama, ngunit sinabi niya na ang pula na duwende ang pinakamasama sa kanilang lahi. Ang puting duwende ay mapaglaro at mapanlinlang. At sa wakas, ang berdeng duwende ay gusto maging kasama ang mga batang-bata, ngunit minsan ay hindi magiliw at pilyo. Itim na duwende, nagdadala ito ng swerte sa isang tao, pamilya, o negosyo. Naniniwala ang mga tao na ito ay isa sa mga pinakamasamang duwende, ngunit ayon sa isang kaibigan, maaari kang makipag-usap sa kanila at magdala rin ng swerte. Kahit na sila ay mga itim na duwende, malinis silang tingnan, ngunit mag-ingat kapag nakikipagtransaksyon sa kanila. Pula na duwende, ito ang pinakamasamang duwende. Huwag kailanman makipagtransaksyon sa kanila dahil hindi nila tutuparin ang kanilang pangako. Kilala silang napakapanlinlang at hindi mapagkakatiwalaan. Huwag kailanman makipagnegosasyon sa uri ng duwendeng ito. Kahit na pumayag sila, hindi nila karaniwang tinutupad ang kanilang pangako. Puting duwende, ang puting duwende ay tahimik at mahinahon. Naniniwala na sila ay mapaglaro sa mga batang-bata. Subukang maging mahinahon kapag nakikipag-usap sa kanila. May kakayahan silang magpagaling ng isang tao na nasa ilalim ng sumpa ng isang mangkukulam. Berdeng duwende, mahilig sila sa mga batang-bata. Nagdadala sila ng swerte sa mga manlalaro ng anumang uri. Ngunit huwag magtiwala sa kanila, minsan sila ay pilyo at mandaraya. Hindi sila magiliw. Kung gusto mong makipag-usap sa kanila, dapat mong silang alagaan. Minsan, kailangan mong magdala ng isang bata dahil mas gusto nilang makipag-usap sa mga batang-bata kaysa sa mga matatanda. Anuman ang uri ng duwende, mag-ingat na magtransaksyon sa mga nilalang na ito, igalang sila. Kung hindi, sila ay maaaring sumpain ka at maaaring magdulot ito ng biglaang sakit o kamatayan.
Laging igalang ang mga duwende tulad ng tao. Ang mga duwende o anumang hindi nakikita na nilalang ay nangangailangan ng respeto. Maraming tao sa Pilipinas ang nag-aalala sa posibilidad na makasakit o masingitan ang mga duwende, lalo na dahil sa kanilang kapangyarihan na sumpain ang mga tao. Madali silang ma-offend dahil hindi sila nakikita, kaya mahirap malaman kung sila ay nasa paligid sa hindi magandang pagkakataon. Kaya naman, maraming Pilipino ang nagsasabing excuse me bago umihi o bago itapon ang maruming tubig, sa takot na baka ito ay mapunta sa ulo ng duwende at magalit sa kanya. Sa ganitong paraan, nabigyan na siya ng babala, di ba? At tulad ng sinasabi nila, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.